Paano po ninyo nakilala ito? Yung tiga sa amin po kasi may post po siya sa Facebook na 2 to 4 months po ay process po ng papel. Kaya po nainganyo po kami na mga tiga Bataan po na magbibayad po sa kanya ng pricing fee po. Social media. Opo. Okay, so meron silang advertisement doon. Kung gusto ninyo, lumapit kayo sa amin, mag-apply, ganon. Meron bang hininging kabayaran? Meron po sir, ang una pong binigay ko po 102,000 102,000. po. Yung 2,000 po sir ay test na daw po yun. Hindi biro yung amount na 102,000. Lalo na hanggang sa ngayon, parang hindi na rin naman nata kayo lilipad. Pero meron po ba kayong nakaharap na talagang tao? Or lahat ng pag-uusap ninyo social media? Iba-iba po kasi kaming agent eh. Mm-mm. Ang agent ko po sir, si Jeneline Kalimutan po tsaka si Jessa. Mag-iipag po silang dalawa. So may mga agents. Apo. So meron talagang tao na personal po ninyong nakakausap. Meron bang physical office? Ito pong agency po na ito. At saan? Yes po sir, sa Malate po. Yung 100,000 na yan, meron bang binigay na breakdown dyan? Ang sabi po kasi pricing fee daw po yung 100. Processing Apo. fee, 100,000 pesos. Apo. Yung working permit for releasing po, 30K. Plus 30,000 Apo. pa. Lumalabas, meron pa kayong balanse. So, mga ma'am, mga sir, lahat po ba kayo dito nakapagbigay ng pera? Opo. Okay. First batch po kami pero refuse po kami ng BFS. Ano pong ibig nyong sabihin na Peki po refuse? yung documents na binigay niya sa aming working permit. Yung ipinangako nila sa inyo, hindi talaga matutupad. Hindi po sir. Kasi apparently, yung dokumento nila hindi legit. Opo. Tapos nagkakaso pa po kami sa embassy ng Hungary. Okay. Yun po yun, dapat nila i-clear Sa yun. VFS, yung sa visa. Opo. Okay, so ayaw i-process or tinanggi yung visa application ninyo kasi nga naman lumalabas, kayo ang nagpasa ng pekeng dokumento. Opo. Kung may record na kayo dyan, baka never na kayo mabigyan ng visa niyan. Ayun nga po yung lumalabas dun. Di ba? Kasi lalabas, suspicious na yung intention po ninyo na lumabas ng bansa. Baka hindi na sila maniwala na talagang interesado lang kayong magtrabaho. Ngayon, nalaman po ninyong peke yung dokumento. Anong sabi nila? Sabi po nila, nag-email na daw po sila sa ng embassy ng Hungary para ma-clear yung... Hindi. Kasi kung ang sabi ng embassy is peke yung dokumentong ibinigay nitong agency po na ito, ang kailangan nilang ipaliwanag sa inyo, bakit peke? Okay? Hindi natin tinatanong sa kanila kung, oy, kausapin mo naman yon, okay? Kasi kung hindi man nila tinatanggi na hindi talaga legit yung dokumento nila, may problema talaga. Itinanggi ba nila na may problema doon sa dokumento nila? Hindi po. Kumbaga, ang sinasabi lang nila, hindi, ako na bahala, kakausapin ko lang. Ganun po ba ang nangyari dito? So, may mga garantiyang binibigay. Opo. Ano nangyari doon sa garantiya nila? Wala pong nangyari. Kailan po nag-commit tong mga ito? Naglabas yung refuse namin, March ba? March. Kalagitnaan na ng Mayo. Ito po Ano yung sabi nila sa inyo ngayon? Mahirap na po sila kontakin sir eh. Hirap po. Kasi po gusto na po namin ma-refund po yung pera namin. Aba, kung ako rin sa inyo, di ba? Mas gugustuhin ko na lang na ibalik. Nagmukha na kayong manluloko ngayon sa visa applications ninyo. So sa ngayon po, hindi na nakakausap ng agency po na ito yung pera ninyo nakatenga sa kanila at wala pang trabaho na naghihintay po sa inyo. Lahat kayo nagsabi na i-refund. Opo. May nagbigay naman po si Ma'am Jessa po sa akin ng 10K nung isang linggo po. Kaso po wala na pong kasunod. Kung ang i-refund lang is 10,000, naibigay mo 102,000. Bukod pa dun sa sinayang na oras. We are trying to contact ito pong agency po na ito, no? Kayo lang po ba yung mga nakaranas ng ganito or would you be aware na meron pang mga iba? Marami po. Marami Kasi po. kung may presence pa sila sa social media, baka nga sa ngayon nagtumatanggap pa sila ng application. Totoo Sabi po. niyo Meron po. merong bakante sa Lithuania. Meron po kaming breakdown ng mga list ng mga magre-refund po. Madam Jinky, bakit kayo tumatanggap ng mga ganitong applications and processing fees kung expired na po pala ang inyong authorities? Sir, nung time po na nag-apply po sila sa amin, hindi pa naman po expired yung license namin. Kailan po kayo nag-apply? Last year po. 2025 po, April po. April 2025. Pero ganun pa rin. Madam Jinky Rustia, if April 2025 yung naging application nila, kahit sabihin natin hanggang December of last year nung meron pa kayong authority, bakit hindi sila nakalabas? To be honest kasi sir, ako po kasi sa welfare officer lang po ako sir. So nasa labas po ako lagi. Kaya po kanina, nag-text po ako sa tumatawag sa boss namin kung pwede ho mahingi yung list at para ho ma-inform ko po ang mga RO kung sino may hawak sa kanila nang malaman ko po yung status nang may maisagot naman po ako sa inyo. I heard that sila po ay nanghingi na po ng refunds. Sino po
po ang kausap nila, sir? Si Para Ma'am po Lynn po, makatawagan ko rin po. Maylin daw po, kung sino man yang si Maylin na yan. Recruitment officer po. Oh, malamang na Opo, malamang with that position, siya ang talagang involved po dito. Opo, yes sir. I-relay ko na lang po sa kanya yung message na nagkausap po tayo. Ano daw po yung binigay na papel sa kanila, sir? Kasi to be honest, sir, nakahanga ko eh. Nakahanga ko sa mga question. Demand Demand letter, sir, letter, po na honest po. katunayan po na ibibigay po yung pera po na yan. Oh yeah, ito Kailan po, daw no? po? Ito po ba ay pinirman mismo ni Opo, Opo. Ma'am Lynn po. Serrano? Ang isa sa mga nakikita po nating problema dito is that you were not Yung completely honest with these people. Opo. Ngayon nga Opo, lang yung nila point. nalalaman na expired na po pala yung lisensya po ninyo. We had to verify with DMW. Number Opo. 2, yung communication. Opo. They are entitled to refunds kasi hindi nyo naman sila napadala sa Europe. Bakit hindi na nagre-reply itong mga tao po ninyo? And finally, aside from the fact na ang dami na raw po, no, based on the records of DMW, na mga kaso na naisampa dyan sa agency po ninyo, is why do we keep on offering these types of promises na hindi naman pala kayang i-fulfill? Ipaparating ko po sa management, sir. Pero willing po talaga yan, sir, na ibalik sa kanila. Ang problema lang po talaga is pondo kasi wala pong deployment. Pero ginagawan po ng paraan ng boss namin kung paano may babalik sa kanila po. Kailangan po nilang hanapan ng paraan. Okay? Opo, Because yes, sir. as of Opo. now, we don't understand paano kayo nawalan ng pondo doon sa pera na dapat gagamitin para ipadala sila sa ibang bansa. Hindi nga sila nadala sa ibang bansa. Sir, regarding po dyan po kasi sa mga employer, nanghihingi po yan sila ng advance payment para po sa mga work permit. Yung kung ano po yung dinown po nila, diretso po yan sa employer, which is hinihintay lang po namin dumating yung migris nila or work permit. Kasi po ang promise po ni employer ay 6 to 8 months. Kaya pag nag-orientation po ang mga RO namin, ganun po yung sinasabi, 6 to 8 months. Kaya lang po meron pong minsan na lumalagpas po. Pero willing po ang agency, sir, na maibalik yan. Okay. Ako na po nagsasabi, sir. Opo. Okay, sige, no? We will keep your word to that, no? Madam Jinky Pero Rustia. hindi po magpa-promise, sir, ng date, ha? Kasi kakausapin ko po Hindi, si Maylin Serrano. Meron na po dito, no? You don't have to promise, Ma'am Jinky, because yung recruitment officer ninyo has already made the commitment. Dito Okay sa po. kanyang pinirmahan, sabi dito, on or before May 30, 2026. Opo. Hindi mo na kailangang mangako because meron na kaming Yun nga, pinanghawakan. sir, Opo, sir. Opo. Paparating ko po ngayon, sir, sa kasama ko kasi nasa labas lang po ako dahil hindi nga po kami pumapasok, sir. Kumbaga, skeletal lang sa mga RO kung sino po yung magkukumukuha. ng Itanong mga mo na rin sa documents kanila na bakit withdrawal. meron daw pekeng dokumento. Because definitely, isa yan sa mga i-bring up natin. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Jinky. Salamat din po. Attorney Bernard, eto po bang Hard-Earned Opportunities Inc. ay nakaregister or lisensyado po ba sa inyong tanggapan? Ang hard-earned po ay isang lisensyadong recruitment agency, pero ang lisensya nila base sa aming validation ngayon ay expired na nung pang January. At hindi pa po sila nagre-renew ng kanilang lisensya. At malamang hindi sila makakapag-renew dahil napakarami nilang mga obligasyon sa mga OFWs tulad ng naririnig ko ngayon. Yes At po. base din sa aming datos, marami rin silang mga kasong hinaharap dito sa aming opisina. Dapat wala silang kapangyarihan at karapatan na tumanggap ng mga application at lalong-lalo na tumanggap ng pera at magbigay ng pangako na makakapagpadala sila ng mga OFWs abroad. Tama po ba? Ako, eksakto yon, tama yon, no? At ang dahilan kaya hindi sila nakapag-renew ay dahil hindi pinayagan ng ating opisina dito sa BMW dahil sa dami ng kanilang mga kaso. At dami na rin ang kanilang niloloko, no? Ayun. Kaya yan ang ating patakaran. Pagka hindi tama at matuwid ang iyong regulasyon at hindi sinusunod, ay hindi natin nire-renew ang lisensya ng mga agency. Okay, so na-flag na rin po pala ng inyong tanggapan. Well, that is good, no? Attorney Bernard, at least no, ang ating pong DMW, ang Licensing and Adjudication Service, ginawa nila yung trabaho nila. At Opo, itong mga ito, opo, tama nawalan po yun. kumbaga ng kapangyarihan. Pero unfortunately, Opo. Attorney Bernard, sa ngayon, patuloy pa rin pala silang nambibiktima. Aside from the action that ginawa po ng ating DMW, baka mas makakatulong palalo tayo sa ating mga kababayan. Pati naman itong mga ito, dapat i-publicize parang notice to everyone. Opo, meron naman po tayong ganyan na advisory at alam natin na real time yung ating website, ano? At kapag pumula yan,
at lalo pag kanselado or hindi ka nakapag-renew at expired ang iyong license, pupula yan. Ibig sabihin, hindi talaga makakapag-issue ng OEC at hindi dapat nagpo-proseso at hindi lalong tumatanggap ng mga placement fee. At yun ay illegal recruitment yun kapag ka gumagawa sila ng ganong activity. We should hold accountable ito pong agency na ito at sana no kahit papaano yung amount na naibigay po ninyo mabawi man lang. Sasampahan po natin yan. Gagawin po natin lahat ng ating within the limits of our authority to recover yung kanilang mga siningil na hindi tama at ibalik doon sa mga piniktima nila. No? We will collate lahat po ng mga hawak po nilang mga dokumento para siyempre lahat po ng ebidensya ninyo. Siyempre yung payment Opo. na binigay po ninyo, yung resibo, yung kontrata, lahat po Opo. ng mga dokumento na hawak po ninyo, ilalapit natin, ibibigay natin sa tanggapan ni Attorney Bernard Olalia para sa pagsampa ng kaso, substantiated lahat po ng ating mga alegasyon. Attorney Bernard, maraming salamat po at sasamahan po namin ang ating mga OFW sa inyong tanggapan para maisampa ang kaukulang kaso. Yes po, inaasahan po namin. Salamat po sa programa ninyo. Salamat po, Chairman. Opo, thank you. Sir, eto po no, at sa lahat po ng mga netizens natin, meron naman pong advisory na real time. Ang ating pong DMW, mainam po na pag mag-coordinate or mag-communicate tayo with these types of agencies, i-check po natin, okay, sa kanilang advisory para, di ba, kung bibili ka ng mga items, gusto mo yung legit check, Opo. di ba? Lalong-lalo na kung magbibigay ka ng napakalaking halaga, tapos ang ibibigay lang naman sa inyo is pangako. Di ba? Di mabuting i-legit check na rin natin. Opo, sir. Yun po yung advisory na meron ng ating DMW. Sana po gamitin po natin itong mga at mas maging maingat po tayo with the assistance of Attorney Bernard Olalia ng DMW, and we will keep in touch with the welfare officer po ng hard-earned opportunities. Tutulungan po namin kayo. Salamat, sir. Salamat po, sir. Thank you very much po mga ma'am, sir. Sasamahan po namin kayo sa office na rin po ni Attorney Olalia kung sakaling hindi rin po ito sumunod dun sa kasunduan po natin. Pag-uusapan po natin yan sa kabilang studio. Sige. Thank you very much po. Thank you po. Magandang hapon. Thank you po. Thank you.